naka-move on ka na ba doon sa nangyari? May nangyari na bang paghihilom? Oo naman. Hindi pa natatapos yung question and answer portion natin at dahil nandito na yung ating Tone Talks, meaningful conversation. Alam nyo, ang laking tulong. Ang ganda rin nito kasi sobrang makikilala natin yung isa't isa. At syempre, mas makikilala nyo rin yung sarili nyo. Ganito. Minsan nagsisimula dun sa mga tanong na to. Kaya, check natin kung sino ang unang magbubunot. Pero ito, may tatlo tong category. May mind, heart, at soul. Parang si Jail. Jail, bunot ka sa gitna. Umpisahan natin ang katanungan sa unang tanong. Jail, anong unang tanong? Sa palagay mo, kapag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Siyempre, sa langit. Yeah. Parang hindi sure si Jail. Sa langit. Kasi doon naman sa pagiging, hindi naman tayo perfecto. Pero ang Panginoon, lagi naman tayong pinapatawad doon sa mga kasalanan na nagagawa natin, sa mga pagkakamali at pagkukulang natin. Bilang isang anak. Tama naman, di ba? Tama. Joy, ikaw ang next. Joy. Ano ang isang bagay na nawala sa'yo na nagturo sa'yo kung paano bumitaw? Isang bagay. Hindi pa siya nawawala, hindi pa bumibitaw, mami. Yung asawa ko. Hinihintay ko siyang bumitaw, ayaw bumitaw. Uy, baka marinig. Okay na, marinig. Kaya wala pa akong maano kung sino yung gustong bumitaw. Pero hawak ko ang beat. Ikaw pa rin ang reyna. Yes. Sama. Ayaw niyang bumitaw. Oh, yun. Gusto ko ng buhay. Ay, hindi ko nakasalanan. Kung maaari kang makipagpalit ng buhay sa isang tao, sino ang pipiliin mo at bakit? Sino? Malalim yung kanya. Sa ngayon, makipagpalit ng buhay, parang ayoko eh. Kasi paano ni ano, kapag nakipagpalit ako ng buhay sa may patay, kasi kaya nga ako nabubuhay ngayon, para sa ano ko. Kaya wala muna. Hindi ka makipagpalit? Hindi mo na ako makipagpalit? Oo. Hindi ako makipagpalit. Kasi paano yung anak ko pag nakipagpalit ako? Sino mag-aasikaso? Kaya wala akong... Pero ngayon kasi sa punto ngayon, kahit isang araw, sa panahon sa sitwasyon ni Ate Jocelyn, never niya ipagpapalit ang isang araw kasi nga, doon sa pinagdadaanan niya, yung anak niya. Kaya, hindi siya pwedeng mawala doon sa ano. Kasi napakahalaga ng oras ni Ate Jocelyn kasi pagpunta pa lang sa kung saang ospital, NKTI, napaka-Quezon City, ang hirang layo. Kaya yun. Kasi tulad mo, matapang yun eh. Ito. Sige. Yan. Gusto ko ismail ni Paula. Kung makakaharap mo ang Diyos balang araw, ano ang unang sasabihin mo sa Kanya? Thank you, Lord. Thank you. Harapin ka. Buti ka harapin siya. Bakit hindi? Oh. Magsasaraduhan ko ng Siyempre, pasasalamat. Thank you, Tsaka Lord. patawad. Yes, yan ang sasabihin. Thank you, Lord, doon sa mga kalungkutan, kasiyahan na pinagdaanan Yes. mo. Patawad sa mga kasalanang nagawa ko. Na minsan hindi tayo sumusunod sa gusto ng Panginoon, no? Minsan ang kulit natin, ito ginagawa natin, hindi ka nga para. Ito nga yung right way, dito ka pa. Di ba? Pero, lagi na din Yes. ng Panginoon, di ba? Ano na to, Lord? Hindi na ako magbabago. Hindi. Uy. Puro ni Lord yung right. Tuwing siya nag-U-turn. Sige, eto na. Sige, ako bubunot din ako. Ano ang nagpapaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa? Siyempre, yes. Ang mga kaibigan ko, siyempre yung asawa ko, mga pamilya ko, pamilya, kapatid, kaibigan, lahat yan. Yun yung nararamdaman ko na hindi ako mag-isa. Lalo yung pinagdaanan kong nitong mga nakaraan, laban ko. Hindi ka nag-iisa. Yes. Tsaka yung pagiging understanding nung mga ano. Kasi sabi ko nga,
hindi kasi ako showing tao. Hindi ako, lalo na pagkaibigan ko. Kasi makaka-relate yung iba ko, yung kaibigan ko. Kumbaga, kasi hindi ako pala kamusta eh. Pag nandiyan dyan, ipaparamdam ko lahat ng pagmamahal. Parang katulad natin. Ganun ako magparamdam ng pagmamahal. Kaya, alam mo, di ako nag-iisa. Kasi lagi kayo nandyan. Ang pamilya ko, ang anak ko, at especially si Sean. Heart. Dito naman tayo sa pink. Jocelyn, ikaw mauna. Diba, ma'am? Yeah. Sino? Hindi mabasa. Ang haba. Sino ang iyong matalik na kaibigan at bakit mo sila tinuturing na iyong pinakamalapit na tao? Sila, yan, yung mga kaibigan ko. Ito talaga sila. Oo, kasi minsan nahingan ko sila ng sama ng loob. Halimbawa, pag may problema, ayan, katulad niya, Maring Joy, nagkukwento ko sa kanila lahat. Wala akong inililihim kasi parang mas maluwag sa dibdib ko yung masasabi ko. Yes. Yan, lalo si Maring Joy, lagi ko siyang napagsasabihan ng kwento. Yun. Pero, ayun, yun yung, sila yung matalik mong kaibigan na tinetreasure mo talaga. Kasi napaghingan ko sila na Kasi iba rin naman, yes, iba rin naman kapag meron kang kaibigan. Yes. Shout out Daylin Okulam. Ang nag-iisa kong kaibigan from Dondon. Pink ba yan? Ano ba naman to? Para kanino ka handang mamatay? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Para kanino? Para sa mga anak ko. Hindi ako mamatay para sa kanila. Nakuha sa ni Lord. Ano ba yun? Ba't puro kamatay? Bakit parang haharap na talaga ako kay Lord? Si Jai. Lord, wag po muna, please. Pero nakakatuwa, di ba? Parang yun sa tanong na yan, malalaman mo yun sa sarili mo. Kasi minsan hindi mo naman yan naiisip. Dito pala ako handang mamatay. Sa mga minsan nga, anak ma'am, ko. tinatanong ko yung sarili ko, paano kaya ako mamamatay? Ano kaya, may sakit ba ako? Ma-aksidente? Minsan ganun lagi yung sarili. Di ba? Tingin ko naman handa tayo mamatay para sa anak natin. Kasi kaya nga tayo Wonder Moms, di ba? Yes. May iba-iba tayong nanay, iba't iba yung katangian natin, iba't ibang pagmamahal yung naibibigay natin sana kasi hindi naman pare-parehas ang nanay. Kaya sabi ko nga doon sa mga ibang nagko-compare ng mga mommies, dapat hindi, pero alam ko habang tumatagal hindi na nagkakaroon ng ganun, yung comparing ng paano mo pinalaki yung anak mo kasi meron tayo kanyang pagpapalaki sa mga anak natin, 'di ba? Iba't ibang paraan, iba kay Paula, iba kay Jael, iba kay Ate Joy, kay Ate Jocelyn, at iba rin yan sa akin. At panigurado, iba rin yan sa inyo. Yes, tama. Pero ang pinaka-pare-parehas lang yan kung paano tayo magmahal bilang isang nanay sa ating mga anak. Joy. Kung makakapagsalita ang iyong kaluluwa, ano ang sasabihin nito ngayon? Kami yung mga tanong. Sasabihin siguro nito, magpakadami ako. Magpakadami. Bakit? Kasi sa akin, ma'am, walang masamang tinapay. Lahat naiintindihan mo. Yes, Malawak yung ma'am. pangunawa mo. Hanggat kaya, saka ako kung kaya kong tumutulong ako kahit walang Kapal. basta kaya ko. Kaya ano Wala mo kami alam yun, ma'am. May tao sa... Kaya siguro Ate Joy, ikaw yung naramdaman nila na parang kayo, malaking impact kay Jael. Si Ate Jocelyn naman, sa'yo din na nakakapag kasi you're such a kind person. Diba? At kailangan dumami ka pa. Yung kaluluwa. Magparami. Maging madami ang joy. Kawili. Diba? Sa anong bagay ka pa rin patuloy na naghihilom? Oo, di ba? Oh, di ba? Alam mo, napakaganda ng tanong na to kasi minsan yung parang magpapatanong ka, naka-move on ka na ba doon sa nangyari? May nangyari na bang paghihilom? Oo naman. Siyempre, sa mga experiences na sad, na mga kasi hindi naman laging tagumpay yung ibinibigay ng Panginoon sa'yo. Diba? Hindi araw-araw Pasko. Hindi ka rin naman laging broken-hearted.
broken hearted hindi lang naman pagdating sa puso eh. 'Di ba? Di ba? Parang kapag sinagot mo yung tanong, Hindi sa akin natatakot. Anong isang bagay na madalas mong iniisip na sana ay hindi na? Hindi na nagkasakit yung anak ko dahil kung hindi nagkasakit yung anak ko sa magte-10 years niyang dialysis patient, siguro medyo mataas ng rango niya sa pagiging pulis ngayon. Sana hindi na siya nagkasakit. Yun lang. yes. Di ba sumasako? Kasi sana nakakapanood sa mga sa telos ko. Sa kanya na naman napunta yung gano'n. Kaya nga eh. Galing no? Kaya doon mo mas nakikilala yung sarili mo. Dito, kaya ang ganda nito actually. Kung maaari mong baguhin ang isang bagay sa buhay mo ngayon, ano ito? Gusto ko maging yumaman. Hindi na maghirap. Yun lang. Kasi Pangarap naman natin lahat yan eh. actually, Magsipag lang. patuloy lang. Tuloy lang. Laban natin. Laban natin. Dali, makinig ka. Kung maaari kang pumili ng isang artista na gaganap sa iyo sa isang pelikula, sino ito? Siyempre, si Maine Mendoza. Sino pa ba? Oo nga. Ano ang desisyong ginawa mo na nagpabago sa paraan ng pag-iisip mo? Parang wala pa akong anong Hindi desisyon mo pa siya ko. na-encounter sa buhay mo sa ngayon. Parang wala pa. Kung ano lang yung dumating, yun nang aanuin ko, iisipin ko. Hindi ka more on yun sa Pero wala pa yung mga mga parating pa lang. Wala pa. Medyo mabigat, no? Na? O sige, ganito gawin natin. Sa last question, ang bubunot para sa atin, si Ella. Hindi siya pipili, pipikit ka lang. Pikit ka habang kumukuha. Very flexible. Multitasking si Ella. Pikit ka, huwag ka mamimili. Isa. Lahat nasagot. Oh, kapag namatay ka, sino sa tingin mo ang pinakamagluluksa at sino ang bibisita sa'yo ng madalas? Sino? Na? Yung pamilya ko. Lalong-lalo na siyempre yung asawa ko at saka yung mga anak ko. Yun ang bibisita sa akin. Pero wag naman sana. Oo, hindi pa. More life pa. Ano ang isang pagkakamali na nagawa mo na nagturo sa'yo ng pinakamagandang aral? Yun, ganda niya la. Ganda niya la. Pagkakamali? Ang bait-bait ko, Char. Ang ganda niya la. Siguro, yung nagkaanak ako ng maaga. Pero, yung pagkakamali. Pero, yun din yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Minsan yung hindi mo inaasahan yung pagkakamali. Pero yun yung pinakamagandang nangyari sa buhay. Yung dumating yung anak mo. May ganun ka pala. Ano ang ibig sabihin ng tagumpay para sa iyo? Ang ibig sabihin ng tagumpay. Yung nagsimula ako sa maliit na negosyo hanggang sa napalago ko. Nakabili ako. Kung una, super kalan lang yun. Ngayon, two-burner na. Wala akong gasolina. Yun ang tagumpay talaga. Tagumpay sa Grabe. business. Kasi yung negosyo mo na yan yung parang natutulong mo doon sa mga anak mo. Paano Tapos, ito pa yung tagumpay ko na nagkaroon ako ng sariling kuryente. Ito pagkakapit ako ng sariling kuryente. Dahil sa Bombay din.
Shout out sa mga Shout out kay Kuya Dave. isang Bombay lang ang inuutangan. Siya lang nan siya. Siya yung nakakaintindi sa'yo nung nakaraan. Ayun. Oh, mabait Basta siya. bumali ako pag gipit na gipit ako, ma'am, na wala akong pambiling gasol, na wala akong puhunan. Hindi, tinakbo ko. Tapos sila Kuya Lino. Kuya Lino. Ate Miles. Kasi naglilinis ako tuwing Lunes din sa kanila. Napakabait talaga ni Kuya Lino. Talagang sinusuportahan ng taga-tambol. Buwan na naman din ako kay Kuya Lino. Wow. 2,000 sa buwan. Tuwing ko pa sa nawit. Kami nakaintindi sa akin, ma'am. Oh, ito lang. May galaw. Ano ang isang bagay na sana sinabi sa'yo tungkol sa pag-ibig? Sinasabi sa ilang nanay mo. Oo. Nanay ko, wag kang aano kay Joben kasi gagalawin ka lang niya. Yung gano'n. Hindi ako nakinig. Hindi ako nakinig. Ngayon, siguro naiisip ko rin yun na kaya lang sabi ko, kung sinunod ko si nanay, wala yung 3 kong anak. Paano wala akong apo ngayon? Yun siguro, kasi yun ang lagi sinasabi ni nanay sa akin. Ano yung naitip ko nanay niya? Actually, yung mga nanay natin, yan ang madalas nabilin sa atin, lalo na yung pa-teenager na tayo. Yan. Kasi ako, sabi ko nga yung naramdaman ko nung teenager ako sa mami ko, nai-apply ko ngayon doon sa anak ko. Sabi ko nga, anak, paano ka na? Kumbaga alam ko, hindi naman sa alam. Minsan yung nanay talaga natin, di ba? Sila na yung may alam ng mundo. Pero minsan, totoo pala yun. Di ba? Na bilang isang anak, Parang minsan ano na makikinig. nila, Di ba? nababasa na nila kung ano Yes, yung totoo. mangyayari. Di ba? Yun yung ano mo, yun sabi ng Kasi nanay. yan ang lagi sinasabi. Kompletohin ito. Feeling ko, pinaka-confident ako kapag oo, syempre, kapag ka nakakababa ako, mas nagkumpleto yung siguro may kategory ako. Pagdating dun sa puso, pag bumababa ako. Syempre, minsan bababa ka lang, wala ka naman minsan na parang planado yung pagbaba mo minsan eh. Dumarating sa punto na parang may iba palang ibinibigay na tas sa'yo ang Panginoon. Pag bumababa ka, na yun yung nararamdaman ko na confident ako at maganda ako. Malibang sa pagtitint ko, yung paglalagay ng blush on. Lalo na pagka tayong mga mamshi natin. Yung mga mamshi natin, hindi dapat tayo yung parang hindi natin dapat pabayaan yung sarili natin na kahit nanay na tayo, dapat naaalagaan pa rin natin yung sarili natin. Oo, masaya. As in. Oo. Pero syempre, minsan nalulungkot, di yun nawawala. Pero mas pinipili kong maging mas masaya. Sa bawat araw, sa bawat oras na dumadaan sa buhay ko. At syempre, kayo rin naman ganon, di ba? Ayun yun naman manatiling malungkot, di ba? Di ba? Kumbaga parang ako, mas pipiliin ko mas maging masaya. Kaya ako meron ka. Kahit anong mayari, ako meron. Bukod sa sa ngayon, ma'am, ano pa yung gusto mo pang marating na Na patungkol ba yan saan? sa pamilya mo, sa sarili mo, ang gusto mo pang marating bukod sa ka ngayon? Ngayon, Anong meron ka ngayon? siguro sa ngayon, kasi ngayon naman hindi ko na pinaplano kung anong gusto kong gawin. Hinihintay ko, hindi na ako sa naghihintay. Siyempre kailangan, sabi nga, kung para sa'yo, pero gagawan mo ng effort. Effort. Kumbaga yung effort na yun, kung gusto mo maging ganito, lagyan mo ng effort. Pero sa ngayon, yung tanong mo kung ano yung gusto ko pang gawin, at kung siguro mas kilalanin ko pa yung sarili ko. Mas kilalanin ko yung mga nakapaligid sa akin. Kasi doon sa nangyari sa buhay ko, nalaman ko kung sino yung nanatili. Kasi sabi nga, doon sa pagka-down mo, doon mo malalaman kung sino yung nandyan para sa'yo. At nalaman ko kung sino yung nandyan para sa akin. Which is, isa kayo doon. Kaya, yun. Pero yung mga kasi minsan, yung may mga taong hindi nagbigay kaagad ng pledge na kasi minsan, yung lungkot nila
ng katago para sa akin, lalo na yung pag bumababa ako. Pag bumababa ako, yung hug nila, yung parang, lalo na yung parang, yung ilang, yes, yung parang ilang days pa lang ako, bumaba na kasi ako. Yun. Kaya yun yung aking sagot. Nasagot ko ba, ate? Kaya ngayon natutuwa ako na sumakto yung pagsasama natin ng Mother's Day. Di ba? Na bilang isang nanay, mas nakilala ko kayo. Di ba? Iba't ibang, sabi ko nga, iba't ibang klaseng nanay tayo. Magbatian tayo, mga mamshi, ng Happy Mother's Day sa inyong lahat. Maraming salamat!